Muling inulit ni Ombudsman Boying Rimulya ang kanyang pag-amin kamag-ailan na totoo siyang nakipag-usap noong nakaraang taon sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Ang pakikipag-usap ni Rimulya sa kanila, una nang ibinyag ang 18 dating sundalo. I was SOJ. It was about witness protection. And there are Filipinos who testified or will testify in the ICC. And they have to be kept safe. And they were asking for help. Then can we refuse them? We cannot refuse them. Alam ko nun, tatlo lang yung nakabantay ro sa mga ICC nun. Matatandaan na sa investigasyon ng Senado noong nagkaraang taon kaugnay na umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Rimulya na hindi ito kailanman nakipag-usap sa mga taga-ICC. Dahil naman sa pagbabago ng pahayag ni Rimulya, ayon sa abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC case sa Korte Suprema na sa Attorney Israelito Torion, posibleng maging basehan ito na pagsasamba ng kasong perjury. The testimony of then DOJ Secretary Rimulya was under oath. No, it was before a Senate proceedings and I clearly remember na sinabi niya doon na hindi nakikipag-ugnayan yung gobyerno. That may be a ground for a perjury or other appropriate cases, false testimony, no, in other proceedings. Maaari rin niya ito maging basehan para mapa-impeach si Rimulya dahil sa betrayal of public trust. Pero sa mga panahong ito, baka hindi niya umubra sa kongresong reklamo. Pero ang tiyak, gagamitin ng kampo ni FPRRD ang naging pag-amin ni Rimulya para sa kanilang apilang injunction para sa dating Pangulo sa Supreme Court at upang mapahinto ng kooperasyon ng gobyerno sa ICC dahil hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Una, nagpapasalamat ako sa kanya kasi we have been trying to secure evidence that the government has been cooperating with the ICC even if we are no longer a party to the Rome Statute. Yung declaration niya is our evidence, one of our main evidences to prove na yung gobyerno talaga natin ay nakikipag-ugnayan sa ICC even if hindi na tayo party. Samantala sa abogado naman ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa kaso nito sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Attorney Martin Decla na kinabigla niya ang naging pag-amin ni Rimulya dahil paulit-ulit na sinasabi ng Marcos government na hindi sila makikipagtulungan sa International Tribunal. At ang kanyang pag-amin ay pagpapakita lang na mas dapat imbestigahan ang mga ibinunyag ng mga dating sundalo. Doon sa mga nagsasabi na kwento-kwento lang, hindi paniwalaan, why dignify it with a Senate investigation, yan really, it bugs me why they're not going to proceed with such damaging, serious allegations. At hindi lang po ito salita, may mga pictures na kasama. So magsalita na yung, as it turned out, imbis na magsalita, nagsampa pa ng kaso against the affiants. No? I'm referring to the former military personnel. So mahirap talaga pag titindig ka para sa katarungan, for accountability. And if they're looking for, in order to address impunity in this country, I think this is one hell of a case to investigate and address the issue of impunity in this country.